O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye, Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na ikababaang loob. Kilalanin natin ang ating pagkukulang, ating inatawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaran, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, ang mga makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bubugtong na ng Diyos, Cordero ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal kong mga kapatid,
nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Ang minamahal, hindi isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na simula pa. Ito'y ang salitang naririnig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan ito'y nasasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang mga kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na nabulit siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon. Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon. Ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw, ang ginagawang pagliligtas ay ilathala. Kahit siya'y ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato at 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang taong ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang Jewish rabbi na nangangaral siya sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, "Kailan niyo malalaman na tapos na ang dilim, nandiyan na ang liwanag? Hindi ba tuwing umaga, ang mga pagmagubok ang liwayway, nag-aagaw ang liwanag at ang dilim? Kaya kailan mo masasabi na umaga na, tapos na ang gabi?" At sabi ng isang disipulo niya, "Kapag nakakita ka ng puno at masasabi mo na ito ay puno ng santol at hindi puno ng mangga, ibig sabihin umaga na, maliwanag na." Sabi naman ng isa, "Kapag nakakita ka ng hayop at masasabi mo na iyan ay kambing at hindi aso, ay liwanag na, umaga na." O sabi naman ng isa, "Kapag nakakita ka ng tao at makita mo malayo-layo pa, siya'y lalaki at hindi babae, umaga na, maliwanag na." Sabi ng guro ng rabay, "Mali kayo." Ano yung sagot? Kapag nakakita ka ng isang tao at nakita mo na siya'y isang kapatid, siya umaga na. Ibig sabihin,
na ang liwanag ay hindi lang yung physical light. Ngunit kapag nakakita ka ng isang tao at nakita mo siyang isang kapatid, isang kaibigan, may pagmamahal, liwanag na, nasa umaga ka na. Yan din po yung sinabi ni Juan sa ating unang pagbasa. Sino yung mga nasa kadiliman? Ang nasa kadiliman ay yung may puot, yung may galit. Hindi ba ganun ang nangyayari kapag tayo'y galit? No, parang nandidilim ang ating paningin. Mayroon tayong bias. Hindi na natin nakita ang tunay na katotohanan dahil sa galit natin, dahil sa puot natin. Ngunit ang nasa kaliwanag ay iyong may pagmamahal. Ang taong may pagmamahal, nakikita niya ang kabutihan. Kahit na ng isang masamang tao, nakakakita siya ng paraan paano siya tulungan, paano ipahayag ang kanyang pag-ibig, kasi siya ay may pag-ibig, siya ay nasa liwanag. Kaya sabi niya, dumating na ang liwanag, dumating na si Jesus na nagdadala ng pagmamahal. Kaya mamuhay tayo ayon sa kanyang sinabi sa atin. Kaya ang nakakakilala kay sa Diyos ay hindi yung nakapag-aral, ay hindi yung gaanong nagbabasa ng Bible. Ang nakakakilala sa Diyos ay ang sumusunod sa kanyang utos. At ang utos niya ay hindi bago. Magmahalan tayo. Yan yung utos niya. At masasabi natin tayo'y nasa Diyos kapag tinutularan natin si Jesus. Na siyang nagbigay sa atin ng halimbawa paano magmahal, paano maglingkod. Yan po yung magandang paalaala. Dumating na ang liwanag ni Jesus. Sana mamuhay tayo ayon sa kanyang liwanag. Mamuhay tayo ayon sa pag-ibig na kanyang itinuro sa atin. At nangaral si Jesus ng pag-ibig sa pamagitan ng kanyang mga utos. Paano tayo magpatawad, paano tayo umunawa, at sa pamagitan ng kanyang halimbawa. Pinakita niya sa atin paano magmahal. Ang minahal niya ay yung mga hindi pinapansin ng lipunan, yung mga makasalanan, yung mga dukha, yung mga may kapansanan, at lalo pinakita niya sa atin sa kanyang halimbawa. Sana po matuto tayo at lumakad tayo sa liwanag. Dito naman sa ating ebanghelyo, pinapakita sa atin na kahit na si Maria at si Jose na tumanggap na ng pahayag ng anghel tungkol sa bata, ay natututo pa rin sa ibang mga tao tungkol sa batang ito. Sila'y namamangha, tulad ng sila'y namangha sa mga sinabi ng pastol tungkol sa bata, yung sinabi ng anghel. Sila'y namangha ngayon din sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Nung kinuha ni Simeon yung bata at siya'y nagpahayag na ang batang ito'y magiging liwanag ng buong mga bansa, kahit na ng mga hintil. At kaya nga sabi niya na handa na siyang mamatay. Panginoon, kunin mo na. Nakita ko iyong pangako na siya'y magbibigay ng liwanag sa lahat. Ito yung ebanghelyo ng ating patron na si Maria na Candelaria. Hawak-hawak ni Maria si Jesus. Hawak-hawak niya ang liwanag ng mundo na ibinigay niya sa atin.
At nagbigay din si Simeon ng hula tungkol kay Jesus at tungkol kay Maria, na si Jesus ay isang katitisuran ng marami. Ang mga maniniwala sa Kanya ay maliligtas. Ang hindi maniniwala sa Kanya ay mapapahamak. Siya ang daan para sa kaligtasan, pero sa mga hindi tatanggap sa Kanya, dahil sa Kanya sila'y mapapahamak. At kaya magdidesisyon tayo sa harap ni Jesus. Tatanggapin ba natin siya? Tatanggapin ba natin ang mga aral niya o hindi? At kay Maria rin, siya'y makikiisa rin sa mangyayari kay Jesus. May tutusok sa kanyang puso. May espadang tutusok sa kanyang puso dahil sa pagpapahirap na dadanasin ni Jesus. At ito po'y matutupad lalong-lalo na noong si Jesus ay ipinako sa krus. Nandiyan si Maria at kasama din niya si Jesus sa kanyang pagdurusa. So iyan po mga kapatid, kaya nga sa loob ng 8 araw na ito, nasa 5 araw na tayo ng Christmas Octave, patuloy natin pinagninilayan ano bang ibig sabihin ng Pasko. Kasi nga pati si Jose, pati si Maria ay patuloy na nagpapalalim ng kanilang kaalaman, ng kanilang pag-appreciate sa batang itong ibinigay sa kanila para maging liwanag ng mundo, para maging kaligtasan ng lahat. Ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag sa Ama na laging tapat sa Kanyang mga pangako. At sabihin natin sa bawat dasal, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kaunting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtiyatsaga sa pagpapatuloy ng aming buhay. Marapatin mong higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Hindi nadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo
aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain sa iyo na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, dahil kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minaharapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ang iyong lingkod na tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yaya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, nag-aalis na kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. The first Noel,
certain poor shepherds in the field as they lay. In fields where there lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Manalangin tayo. Anaming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig.